Diretso na kagad tayo sa bomb site, ika nga. Ayan. So, si Inday Sara, kasi nung nakaraan, mga bossing, si Inday Sara ay tinatanong na ang mga mainstream media patungkol, nung nandoon pa siya sa Davao del Norte, patungkol sa mga issue ng Pilipinas. Sabi niya, pinangako niya, na I will answer all your questions in next time. Kasi nandito tayo ngayon para makisimpatya, para tumulong sa kapwa, dito panahon para sa pamumulitika. Dahil mga chismoso ang mainstream media, hindi ito ang panahon para sagutin niyang mga condescending na mga tanong ninyo, mga walang kakwenta-kwentang mga tanong ninyo para lang meron kayong maibalita. Magtulong-tulong muna tayo, ha. Tabang-tabang muna tayo sa mga kababayan natin biktima ng kalamidad, ha. So eto nga, dumating itong araw na ito at malupit kasi nag-allocate siya ng oras para sagutin ang lahat ng mga tanong ng mga Pilipino pati ng media. Solid. Ayan, kaya simulan na natin. Habang maaga pa, sasagutin niya lahat ng mga maiinit na issue. At talaga namang umaatikabo yung mga sagot niya rito. Kaya ito ang sasabayan na rin natin ng reaksyon yung mga statement niya dito, ha? Panoorin natin hanggang dulo. Merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Ayan, that's first diversion. Which is yan naman talaga ang gawain ng administrasyon na sa tuwing papunta sa kanilang direksyon, yung trail of evidence, gagawa sila ng mga kaliwat kanang smoke screen. Noong yung asawa niya, ni asawa ng presidente, hindi ba? Nagkaroon ng chismis. Actually, hindi chismis, totoo. Pero chismis, nakasama siya. Yung alam niyo yung na-overdose sa droga. Yung anak ng isang bilyonaryo na kabata-bata pa o na-overdose sa droga. Umamin din mismo yung asawa noong namatay na talagang bumatak sila. Hindi naman nila inamin na nandoon ang unang ginang. Pero kasama sila sa entourage. Yung asawa, yung babae, kasama sa entourage dahil nagtatrabaho ito sa opisina ng unang ginang. Ay, hindi ko alam kung mismong sa Office of the First Lady o isa sa mga opisina na pinangangasiwaan ni First Lady. So umamin, ito nga nakakapagtaka, no? Kasi nung umamin yung asawa noong namatay na nagdodroga sila, so ibig sabihin merong kasama ang First Lady sa grupo niya na addictus. At kung addictus yung kasama niya, saan kumuha ng droga yun? Hindi naman taga-Amerika yun, mga taga-Pilipinas yun. So sino source nila sa Amerika? Ano yun? Pinasok nila mula sa Pilipinas, papunta sa Amerika yung sininghot nila? O doon na nila kinuha? Yun yung mga tanong, ha? At saka isa pa, sinisanti ba? Yung asawa na yon na empleyado nila, sinisanti ba? Kasi syempre, umamin siya, nagdodroga siya, tapos nagtatrabaho siya sa gobyerno. Paano yun? Di ba yun yung mga malulupit na mga tanong na talagang pinipilit na alamin ng taong bayan, tapos biglang boom. Biglang tinrabaho si Pangulong Duterte. Biglang kung ano-ano yung mga issue na binuksan, biglang inactivate yung Department of Justice at kung ano-ano pa mga ahensya, media, mga troll. Hindi ba? So pansamantala nawala dun yung atensyon. So yung diversion at marami pang ibang mga diversion, mga bossing. Pero alam mo, sa tuwing dinadivert naman nila, yung kalikasan, pilit namang ibinabalik sa kanila. Yung mga issue. Diretso natin. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Ma'am Queenie? Alright. Buenas tardes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am.
Is it true that the family of the blogger who posted a picture of PBBM captioned headshot approached you and is asking for help, but you allegedly turned them down? No, ma'am. I never, Fake news. Oh, so saan nanggaling yung balita na yun daw nag-post ng headshot na vlogger na napakatanga talaga, sa totoo lang. Napakatanga nung nangyari na yan. Kasi may arrow, bogo, di ba? Bogo. Ibig sabihin nun sa bugo. Ibig sabihin nun sa mga Bisaya, bopol. Tapos may arrow papunta sa ulo ni presidente. Tapos ang caption, translated pa yung caption, headshot. Oh, siguro binisaya yung sapul na sapul. O siguro something like that. Basta yun yung lumabas, headshot. Tumantakin mo. Yung nag-post, hinuli dahil sinabi na hitman daw siya. Hitman daw siya at tila mo nag-i-incite siya na i-assassinate yung presidente. Diyos ko po. Tawan-tawa yung mga Bisaya. Sabi nga itong mga taga-Tagalog, mga Tagalog talaga hindi makaintindi ng humor. Ibig sabihin, bugo, may arrow na ganun, ang bugo yung presidente. Ganun ka-frustrated yung mga tao to the point na they're starting to make fun of the president. Why? Akala ko ba masaya taong bayan? Akala ko ba tumataas yung rating nyo? Tapos, pagka may taong nagsasalita against you, again this is not a troll account. Itong naglagay ng mga ganyan, yung bogo na yon, yung headshotan na yon, totoong tao, tinan mo nahuli nila. Oo, pero tinan mo yung mga gumagawa ng mga pangit na picture rinda, yung mga nagsishare ng mga meme. Tingnan mo, pag tinan mo, lock profile. As in, dadalawa yung kaibigan. Oo, 1 linggo pa lang yung account. At saka, ang dami na namang ang daming si Inday, gusto na nilang mamatay. Si Bato nga, may picture pa na may lalaking nilagay niya yung niya na may hawak na baril. O hindi ba bakit yun? Hindi iniimbestigan. Tapos ito lang, nag-post lang ng ganun, bugo. O bawal na ba sabihan bobo yung yung presidente? Kung yun ang opinion mo, dahil yung tingin mo, bobo talaga eh. Pag ini-interview, utal-utal, paikot-ikot, walang pinupuntahan yung mga sinasabi. Anong tawag mo ron? So fake news, lumapit daw kay Inday. Pero sabi naman na Inday, hindi. Bakit naman lalapit sa akin yun? May PAW naman, may Public Attorney's Office naman. Pwede naman siya doon lumapit para humingi ng abogado. I never received a request for help from the family of the vlogger. And it's highly unlikely, ma'am, for us to say no because if it's this is a matter of legal assistance, ma'am, no, because there is a case. So usually we refer it for legal advice kung meron ng abogado. So very unlikely na humindi yung Office of the Vice President. Kasi ang protocol o ang SOP namin sa opisina na kapag merong... Ayan, kaya pumutok yung issue na yan na lumapit daw sa kanya, kunyari. Pinapalabas na naman ng mga putang ng mga fake news peddler na katulad ko. Kaya sinasabi nila na gano'n kasi nga pinalalabas nila na itong mga tao na ito na nagagalit sa administrasyon, pakawala ni Inday. Pati nga itong Kiko Barsaga, sinabi na pakawala niya. Ganyan ang mga takbo ng isip nila. Hindi nila kasi kayang tanggapin na ang mga tao, individual, nagagalit na. Lahat ng tao, hindi mo naman kailangan siguro ng may mag-enable pa sa'yo para lang malaman mo kung tinatarantado ka ng mga nasa gobyerno, di ba? Hindi naman siguro kailangan mo pa ng mga enabler. You have your social media, merong mga images na kumakalat, so you're just sharing it kasi natuwa ka dun sa meme. Ang dami rin namang meme tungkol sa kay Duterte, tungkol kay Inday Sara. Pero bakit yung mga yung mga anti-Marcos posts lang yung tinatrabaho nila? Lumapit ng tulong at example, pag-assess ng tao, legal problem siya, ay hinahanapan siya or pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwedeng magbigay ng legal advice. Next question. Another issue po, okay lang po ba?
Okay. Former President GMA proposed a bill expanding or giving additional duties and responsibilities to the Vice President. Would you say na kulang pa ang existing duties po ninyo as VP? Meron pong bill, House Bill, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo of an OVP charter. Doon sa charter, kung makikita ninyo, nakalagay lang doon yung institutionalization ng mga units sa opisina ng Pangalawang Pangulo at nakalagay din doon ang organizational structure. Kasi pagpasok namin, ma'am, ang nangyayari, bago lahat, lagi. Walang institutional memory ang Office of the Vice President. So bago siya lahat lagi. Pagpasok ng bagong Vice President, bago ang opisina, bago ang structure, ang HR structure niya, bago ang mga units. So ang ginawa namin, ma'am, para merong continuity sa lahat ng mga Vice Presidents ay ginawa namin ng charter. Dinify namin doon na dapat merong USEC, dapat merong ASEC, ang opisina, at dapat merong mga ganito na klase ng mga... Ang galing ni Inday, no? Lahat ng tanong kaya niya sagutin. Mantakin mo, batas ito na na ginawa or tawag dito, pinasa ni Gloria Arroyo tungkol sa institutionalization ng kanyang opisina. Ang ibig sabihin nito, pag pumasok kasi yung bagong Vice President, lahat bago, pati empleyado bago. So parang gustong mangyari ni Inday Sara for continuity, tsaka para din ma-regular yung mga tao. O talagang itong opisina na to, kung sino yung mga tao dito, ito na to. O sila na, yung mga kailangan yung opisina, parang Malacanang, di ba? Yung Malacanang Palace, meron na sila talagang palace. Kumbaga, magkaroon ng Vice President ng ganun din. Talagang Office of the Vice President na building, ganyan. Tapos may mga empleyado na regular, o di ba, mga civil service mga passer. So para hindi magulo, kasi para at least pag dumating yung Vice President, i-orient na lang nila yung Vice President kung ano yung sistema, and then kung may kailangang i-improve sa sistema, mag-i-implement yung Vice President. Hindi yung katulad sa gobyerno, 'di ba? Yung pagdating yung ginawa ni Pangulong Duterte na build, pag pumasok yung bagong presidente, may iba siyang priority. So pwede niyang i-unprogrammed muna yung mga approved na mga proyekto nung nakaraang administrasyon, tapos i-prioritize niya yung kanya. Which is nagiging palpak. So parang minsan tuloy kulang yung 6 na taon ng isang presidente, kasi nga ang nangyayari pagka natapos niya yung termino niya, nailatag naman niya yung mga predicates, nailatag naman niya yung kumbaga blueprint ng plano para sa sa future, pagdating nung bagong presidente, iba yung trip niya sa buhay. So mangyayari, nasasayang yung mga matatagal ng pinagplanuhan, yung mga napondohan na mga proyekto. Dahil minsan nagiging political din. Ako, ayaw ko dun sa presidenteng pinalitan ko. So para hindi yung legacy hindi ma-credit sa kanya, i-stop ko na lang. Gagawa ko ng legacy ko na sarili. So yun yung sinasabi. Tsaka yung sa budget naman, kailangan daw ang isang Vice President, yung kanyang budget ay fixed. Hindi rin naman pwede yun. Sa akin hindi pwede yun. Kasi bagamat taon-taon inilalaban ni Inday Sara yung kanyang budget, pero syempre nagbabago Nagbabago yung tawag dito, priorities ng Office of the Vice President. So unless yun nga, gagawin ngang institutionalized yung basta nasa Office of the Vice President ka, dapat meron kang relief operations, meron kang budget para sa education, para sa health. Yung para siyang mini president ba?
O yung mga ganon, yung extra na budget para, so halimbawa kung gagawin nating fix na ang budget ng OVP is 5 billion, ito yung mga proyekto ng OVP na kumbaga sa lahat ng president, ng vice president, yun yung magiging standard na trabaho nila. Kasi ang vice president, walang ano yan eh, wala siyang mandato. I mean, mandato niya is to wait for the president to become incapacitated para siya pumalit, di ba? A heartbeat away nga of becoming a president. Ibig sabihin, pag huminto ang tibok ng puso ng presidente, ready siya na maging presidente. So basically, inaantay lang niya na mamatay yung presidente, ganun. So parang spare tire lang talaga siya na kapag na-flat, ako yung papalit, ganun. So yun lang talaga yung mandato. So ngayon, ang mangyayari dun sa institutionalization, magkakaroon na ng talagang ganap yung Office of the Vice President. Oo, na kailangan pondohan ng gobyerno. So magiging fixed yung budget ng gobyerno para maano niya yung mga functions niya na yun. Kasi sayang naman yung posisyon. Sayang naman yung posisyon, di ba? Parang inaantay mo lang mamatay yung presidente. Nagpapasweldo ka ng mga tao sa opisina mo para antayin mamatay yung presidente. Why not? Habang buhay yung presidente, mag-function ka din. Hindi ba? Function ka din. Tulungan mo yung administrasyon sa pagre-relief operation, sa pag-medical mission, sa pagganito. Di ba? Wala nang problema yun eh. Kahit na duplication yun, ang nakikinabang pa rin naman yung taong bayan eh. Di ba? Hindi naman taga-Africa na ikinabang. Hindi naman taga-Australia. Hindi naman taga-Amerika. Ang nakikinabang naman Pilipino. So, ano ngayon? Kung may ginagawa na ang DSWD, tapos yung ginagawa ng DSWD, dinuduplicate nila, hindi naman sila tumutulong sa parehas na lugar. Halimbawa, tumulong na siya sa barangay 123, tapos si BP sa barangay 123 din pupunta. Siyempre, hindi rin naman kaya ng DSWD for, let's say, for example, na magbigay ng tulong sa buong Pilipinas at the same time. So at least meron siyang opisina na nakakatulong. So mas maraming natutulungan, mas happy, 'di ba? Although nagagalit din tayo noon kay Leni Robredo na dinuduplicate niya yung ginagawa ng DSWD at ng iba-iba pang mga ahensya. So ngayon mas naiintindihan natin dahil dito sa ginawa ni Gloria at dahil dito sa pagpapaliwanag ni Inday na yun yung plano talaga na ma-institutionalize at maging specific or madagdagan yung ng OVP. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit